Ang sabi ng kaibigan mo, lahat daw mali ang mundo. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo, masaya pa ako. Lumaraw sa pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Siya ang komentaryo, ako yung palabas. Kung siya ay palad, ako yung guhit na matalas. Bakit ba lagi na lang sugat ng... Okay, magandang hapon sa lahat ng mga Palawenyo, sa lahat ng mga kababayan ko sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang palatuntunang hitik sa impormasyon at balita, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines. ng bawat litanya niya, pero sa salamin ko lang nakikita kung gaano ako kumikina. Sa bawat palalait na sumaho. Samahan po ninyo ako sa loob ng isang oras na programa. Walang personalan, na trabaho lang po tayo mga kababayan ko. Don Robert Ramiro ang makakasama ninyo na maghahatid ng mga balita at paalaala sa lahat ng mga nagmamalasakit sa sambayanang Pilipino. Kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Ang sabi ng kaibigan mo, lagi nakaabang sa maling galaw ko. Baduy ka kulang. Well, ang headline po natin ngayon, nabibigyan po natin ng komentaryo ay ang Senado ay nagmistulang impyerno. Hindi ka pasado, pero siya yung unang nakikikain sa plato. Hindi ba yan o hobby lang talaga? Nabilangin ang butas ng payong ng iba, habang ako basang-basa sa ulan. Kumakanta pa rin, may sayaw pa sa daan. Kung pangit daw Planong pag-aagaw o pang-aagaw sa Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang inaambisyon ng minority bloc para pagtakpan ang malawakang nakawan kaugnay sa flood control scam. ko, bakit kaya lagi niya akong sinusundan? Kung wala raw akong kwento, bakit pangalan ko ang kinukwento niya sa tanan? 56 na malitagang ay tinuran ng Brave 18 ang dating mga sundalo na mga Marines ay tinuran, pinangalanan po ang tinatawag nilang Malita Gang. Bakit sa bawat panlalait na sumahaw ako? Bakit kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto? Bakit ginawa mong di Habang tayo ay ginugwardyahan ni Ever Gargansiran, ay tatalakayin ho natin ang mga mahalagang isyu sa araw na ito, ikadalawa ng Hunyo, mga kaibigan. Kumusta ka na dyan, Barangay Captain Greg Villanueva ng Danau, Kahidjukan Romblon? Ito ho ang mga headlines na ating bibigyan ng panlasa sa ating mga kababayan. Init sa loob at maging sa labas ay mainit pa rin, sapagkat yung majority bloc ay biglang umiwas at hindi dumalo sa plenaryo kahapon, na kung saan ang minority ang naiwan sa loob ng plenaryo at hindi ho nagpakita
yung majority, kaya yun hong minority ay nagpakita naman ng pagwalwal. Ay, bakit tuloy-tuloy ang pag-iwas di umano sa ika nga yung mga usapin ho dito sa Senado? Ito ho ba ay tinatawag na leadership? Ano ho? Ito ho ba ay tinatawag na isang uri ng pamumuno dyan ho sa Senado? Ganado ako ngayon. Ingat-ingat kayo, ha? Okay. Oh, kasi oh, ay tinatawag ho kasi nitong si Senador Rapi Tulfo na para di umanong impyerno ang Senado. Ay nako. Bakit naman, Senador, nagnistulang impyerno ang Senado? Eto. Okay. Oh, sige. Ang matinding tensyon at halos walang nangyaring session kahapon, June 1, 2026 ho. Ang sinalubong ng Senado kanina itong Martes ngayon, Hunyo 2, ay biglang humawak at hindi dumalo di umuno ang buong majority bloc. Sa bagay, nagpahayag naman o kaya nagpost naman sa social media page itong si SPAPC o Senate President Alan Peter Cayetano na suspindi muna yung suspindi muna ang session na ho. Alamin natin yung dahilan bakit. Sapagkat yun nga hong majority bloc nakatakda sana magsagawa ng plenary session, napilitang ikansila sapagkat yung kanilang pagpupulong habang ang tanging mga senador na mula naman sa minority bloc ang matiyagang naghintay at humarap sa publiko sa loob ng mainit na session hall. Bakit naging mainit yung session hall? Ano? At tinatawag na nagmistulang impyerno yun hubang nandiyan sa loob ng plenaryo, yan hubay mga miyembro din o yun ba'y kandidato din sa impyerno? Tinatanong ho natin. Yun bang naiwan dyan ho sa loob ng plenaryo dyan sa Senado ho ay kandidato din ho ba yan sa impyerno? Yun ho ang tanong. Ang tanong ko, meron ho bang existido na impyerno? Okay, sa gitna ho mga kababayan ko nang nakabibiglang pagliban ng mga kasamahan nila sa administrasyon sa kanilang institusyon, yung Senado ho, ay hindi ho pinalampas ng mga senador ng minority ang pagkakataon upang ilabas ang kanilang mga sama ng loob. Masama ang loob. Bakit? Meron ho kasi mga matitinding mga katanungan at maging mga komento hinggil sa nangyaring boycott. Parang walkout din to bakit sinabi na ba ng majority na sila ay nag-boycott? Hindi ba nila sinabi na kaya wala kami dyan sa plenary session dahil sa sinamahan namin si Jinggoy papunta ng Campo Crame sapagkat inaaresto po siya ng mga tauhan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Kahapon po yun. Hindi mo ba? Ito. Naglabas sila ng kanilang mga sanglo, yung kusang loob. Yung sama ng loob, sapagkat meron nga ho daw mga katanungan na dapat ay maliwanagan sa nangyari ng pagkawala noong majority sa plenary session
sapagkat meron daw di umunong mga nakabinbing mga batas at sa tila bagay pagiging pabaya di umuno sa mga patakaran at tungkulin sa loob ng mataas na kapulungan, yun daw di umanong mga nag-boycott. Nag-boycott nga ba? Sarili ho ninyong version yung boycott. Pati yung walkout, hindi lang ho sariling version ng majority. May version din ho ang minority. Gusto basahin ko eh. Na yung walkout, eto, ay nasa na ba yun? Mamaya hahanapin ko. Nawawala dito sa listahan ko eh. Makakalusot. Ito. Hindi ho sariling version ho yung walkout ng mga majority diyan ho sa Senado. Ito hong boycott, wala pa hong sinasabi ang majority na sila ho ay nag-boycott diyan ho sa plenary session. Ang may version ho dito yung minority. Basahin ho natin. Yung walkout ang pinag-uusapan natin dito. Sinabi ho ng majority nag-walkout yung minority. Yung iba hindi raw ho sila nag-walkout. Umiskierda. Pero meron ho, babasahin ko siya, the only way na nakita namin ay hindi magamit pati ang sarili naming bilang sa quorum para amyendahan ang rules sa maling paraan, nag-walkout po kami. Ito ho ang sinabi ni Senadora Riza Hontiveros. Baka naman itatanggi nyo pa ito. Huwag ho niyo itatanggi ho yan. Meron hong dokumentado, may resibo. Pahayag mismo yan ni Senadora. Tapos sasabihin nyo, umalis ho ka. Umalis ho kami kasi hindi namin nagustuhan. Nag-walk out, hindi lang masabing nag-walk out, pero meron hong nagsabing nag-walk out ho kayo. Eto nag-boycott din daw naman ito. Yung mga may majority, sapagkat sinamahan nga ho si Senador Jinggoy papunta ng Campo Crame nang arestuhin nga nitong mga tauhan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Hindi ho ba? Ano ho ang naging reaction naman mga kaibigan ko at mga kababayan ng minority ho? Anong klaseng pamumuno ito? Ito pa ang sabi. Anong klaseng pamumuno ito? Takot ba? Takot ba kayo? Naharapin kami? Taga-majority, takot daw kayong harapin. Etong mga minority, hindi ko kayo, wala akong layunin na kayo ay pag-awayin Sinasabi lang natin yung opinion ng ating mga kababayan Takot na ho ba kayong harapin yung minority o kayong taga-majority? Nanguna ho sa pagbibigay ng payag itong si Senador Coco Pimentel, taga ho ito si Senador Cocos, taga Mindanao ho ito. Na mariing tinanong ang motibo sa biglaang pagliban, hindi ho nag-boycott, lumiban. Ito hong tama na premise doon sa tamang language. Lumiban, hindi ho nag-boycott. Kasi pag nag-boycott, meron pang iba pang mga rhetorics na maririnig ho ninyo diyan, mga kwento-kwento. Sila ho ay lumiban.
Na ang pagkakasabi ay nakakahiya daw nga po. Oh, nakakahiya daw po ang Senado sa buong Pilipinas. Talaga namang nakakahiya, hindi na hulingid. Talaga nakakahiya na ho ang Senado mula ho nung hawakan ni na Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson at Senate President Tito Soto, ang Senate leadership nagkawindang-windang, nagkaletse-letse, nagkagulo-gulo ang Senado. Bakit? Bakit nagkagulo-gulo? Dahil nga diyan ho sa napakalawak na nakawan, yung matinding korupsyon na sinasabing sindikato sa gobyerno na ang mga magnanakaw na yan ay nakabarong at nakakurbat at nagnanakaw sa tanghaling tapat. Diyan ho nagsimula. Yun. Ang nakakahiya na daw ho sa buong Pilipinas itong Senado. Ito ho ang tinuran ni Senador Coco Pimentel, sapagkat hindi raw ito samahan ng mga magkakabarkada. Meron pa naman daw hong nakatakdang agenda. Yung agenda ho nila. Meron ho mga batas na kailangang ipasa. Meron hong ang sambayan ng Pilipino ay naghihintay sa resulta ng inyong mga sa trabaho. Pero ano ho ang nangyari? Ano ho ang ginawa ng majority? Umiwas, hindi sila nag-boycott. Umiwas sila, hindi dumalo. Bakit? Anong tanong? Takot ho ba kayong mga taga-majority? Takot ho ba kayo makipagdebate? Takot ho ba kayo? Susunod ho, harapin nyo itong akusasyon sa inyo na kayo ho yung mga takot. Nagtatanong ho yung minority kung takot daw ho kayo. Makipagdebate. Baka naman pag kayo pinatulan dito, baka naman kayo naman ho ang lumiban, kayo naman ang hindi sumipot. At ang pagkakasabi pa, yung majority ay umiiwas daw ho sila. Kaya hindi ho sila dumalo. Sapagkat ang pagkakabanggit nga takot. Takot sa debate. Takot ho ba kayong sagutin yung mga issue tungkol sa Blue Ribbon? Sapagkat inatas na ho ni SP Cayetano na sa June 4. Ay, naku, malapit-lapit na. 2 araw na lang. Uumpisahan na ang Blue Ribbon Committee, yung subcommittee. Meron kayang mga manginginig ang tuhod dito, lalo na yung mga matatanda. Kung kailan kayo mga tumanda, kayo mga lupin kayo. Ito ho ay tungkol, tika, sandali. Bakit ho ba kayo takot na sagutin yung mga issue tungkol sa Blue Ribbon? At tungkol sa pag-aresto kay Jinggoy tungkol sa katiwalian, kapag hindi ninyo ito gusto ang pag-usapan, aalis na lang ba kayo? Ito ba ang tinatawag na respeto sa Senado at sa taong bayan? Ano ho ang inyong iniiwasan ho din bilang pagrespeto na lang doon sa inyong mga ipinaglalaban. Alin ho ba ang mas mahalaga na ang pagtalakay sa mga mahalagang mga panukalang batas? Binabanggit ho dito. Yung mga nakabimbing mga batas na dapat na ipasa ay sinabi nung una
may problema sa kuryente, sa bigas. Ah, mas mahalaga ho ba yun kaysa doon sa flood control na trilyon ang ninakaw sa taong bayan. Buwis namin ang ninakaw noong pinangalanan ng 18 dating mga miyembro ng Marines. Ako may tiwala sa Marines, may karanasan ako sa military. Ang sabi nga nila, obey first before you complain and do not squeal. Hindi ho mag-i-squeal itong mga ito kung ano ho ang kanilang nalalaman, ibubulgar at ibubulgar ito. Kaya ho malaki ang tiwala ho dyan sa taong bayan sa mga Marines. No? Ang pagkakadugtong pa nitong si Senador Nancy ng taga Makati, Senador Nancy Binay, Ma'am Nancy ng taga Makati, Senadora, nakakalungkot niya na isipin. Nakakalungkot na isipin na nahihirapan na tayong magtipon-tipon para sa trabaho dahil sa politika. Marami hong panukalang batas ang nakabinbin tungkol sa presyo ng bigas. Sinasabi ko na. Mas mahalaga ho yung presyo ng bigas sa 1.8 trillion peso na ninakaw sa kabanang bayan. Ito hong pagtalakay sa presyo ng bigas. Sa sahod ng mga manggagawa, pumapayag ba yung mga negosyante na magtaas ng sahod ng mga manggagawa? Itong tatalakay, may magagawa ho ba kayo? Pag sinabi ng mga negosyante, hindi kami magtataas ng sweldo, malulugi kami, may magagawa ba kayo? Kapital ba ninyo ang mapupurwisyo? O kaya sinusulong niya, nakikipaglaban dito si kamanggagawa representative San Fernando? May nagawa ba? Hanggang ngayon nasakali, pinaglalaban ho nila ito. Pagkatapos tatalakayin ho ninyo dyan sa Senado na wala namang mangyayari. Ito ho ay klarong pagpapalusot. Ito ho ay isang serbisyo publiko na dapat na siya ang atupagin ng mga senador ay nauwi sa bangayan at agawan ng pwesto, hindi ho ba? Agawan ng pwesto sa Senate leadership. Ngayon, mamaya, aabot ho tayo diyan aabot ho tayo diyan. Mapapresyo-presyo pa kayo ng bigas sweldo ng mga manggagawa, wala naman kayong nagawa. Subukan ho niyo diyan sa presyo ng bigas hanggang ngayon. Bumaba ba ang presyo ng bigas? Hawak ho yan ng kartel. Kaya ho sila hindi ho mawawala yung importasyon. Kawawa ho yung mga magsasaka ng Pilipinas. Sila pa namang naturing ang gulugod. Ng ating bansa pagkatapos nagkakandabulok na yung kanilang mga produkto, nagmamakaawa na silang maibenta sa murang halaga na nga. Dahil nga meron hong kartel ho dyan, may mafia ho dyan sa agrikultura. Huwag na ho tayo magbubulahan ho. Ang dami-dami hong na blacklist ho dyan. May nangyari, may nakulong na ho bang mga dyan? May nakulong na ho bang mga negosyante ng economic sabotage? Wala. Tapos, may lakas ng loob kayong tatalakay yung presyo ng bigas? Ano kami, bali? Anong palagay nyo sa amin? Hindi kami kumakain ng kanin? Hindi kami nagluluto ng bigas? Hindi kami bumibili ng bigas? Kung iyong ang 20 bigas pasulpot-sulpot pa para lang yung mga mahihirap, yung mayayaman sa kahirapan. Siya lamang ho, hindi ho nabibigyan. Tingnan ho niyo sa pila. Hindi lang ho dito sa Metro Manila, maging sa Mindanao. Yung aking classmate na ikwento sa akin, biniro ninyo, alas 3 ng madaling araw, gigising na makabili lang ng 20 pesos na 1 kilo ng bigas. Napakahaba lang pila. Saan ho yan? Naikwento sa akin ng aking
batchmate dyan ho sa Maramag, Bukidnon. Oh. Tapos pagbubulahin nyo kami, pag tatalakay natin yung mga suliranin sa bigas, bumababa ba ang bigas? Tumataas. Wala kang bumababa. Ang bumababa lang ho dyan yung brief at saka mga panty. Oh, hindi ba totoo? Oh, ang bumababa ho dyan. Taas baba, taas baba. Pero yung sa bigas wala hong baba, puro taas. Presyo ng gasolina. Oh, nagkalit-litse na. Yung mga presyo, mga pangunahing bilihin, bumababa. Hindi ho. Paakyat ng paakyat. Pataas ng pataas. Spaghetti pataas. Spaghetti anak ng baka. Pagbubulahin nyo kami, tinamaan kayo ng magaling. Ha? Oh, mas mahalaga pa ho ba yan na inyong talakayin kaysa doon sa flood control na inyong iniiwasan? Gusto nyo babasahin ko yon? Yeah. Meron ho akong listahan ho din eh. Baka akala ho ninyo, hindi ko ho sariling listahan ho ito. Ha? Pakinggan ho ninyo kung sino-sino yung mga tinuran ng top 51 na maletagang. Ito ho ang sinasabi ng 18 dating Philippine Marines na di umano'y mga sindikato sa gobyerno. Gusto niyo pangalanan ko? Para malaman kung sino-sino. Yung mga maingay, yung mga tumatahol. Sapol. Ngayon, ang sabi ho ng presidente, ilabas ho ninyo ang katotohanan. Nasaan na yung aking ito. Sinipi ko eh. Pero meron pa isang nagsasabi, isang senador, huwag ninyong pakikilaban yung flood control. Parang nagmamakaawa pa eh. Bakit? Dito babasahin ko mga papangalan ninyo. Ito ho ay tinuran mismo ng 18 dating Philippine Marines. Iisa-isahin ko. Ito ho ay hindi pa ho nakakasuhan. Hindi pa rin ho ito naiimbestigahan. Iimbestigahan pa lamang ng Blue Ribbon Committee. Kapag hindi ho ninyo nasawatayan, pag hindi niyo naagaw ang liderato sa Senado, dito, lagpak, lusot, ika nga mabubuslo. Mabubuslo kayo rito. Una, umpisa ho natin sa punong ehekutibo. Sapagkat hindi ho iniwasan ng mga marinong ito, mga dating sundalo. Bagaman ito kanilang commander-in-chief. Magmula ho sa presidente. Una, number 51, top 51 maleta officials. Itinatawag nilang maleta gang. Una, number 1 ho dito si PBBM Jr. Bakit ho na nabanggit? Itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sila mismo ay nagpa-interview na sila ay naghatid ng 7 ba yun o 6 malalaking maleta dyan ho sa Ilocos Norte. Tinanggap mismo ni Congressman Sandro Marcos. Maya dumating ang presidential couple, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta. Yun. 3 na ho binanggit ko. President Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, Sandro Marcos, yung kongresista ho, dyan ho sa Ilocos Norte. Yung pang-4, yung kanilang pinsan, si late Representative Martin Romualdez. Ito, nag-ingay ito eh. Kaya lang pinatahimik eh. Huwag ka na magsalita ng salita dyan ha. Pinatahimik, biglang nawala. Sapagkat nung sabi niya, pagka ako ay dinamay ho dyan ng dahil sa politika, hindi ako nag-iisang babagsak. Nung sabihin niyang yun eh, tumigil ka muna dyan, tumigil ka. Tumigil.
At hindi lang ho yan. Kasama ho yung kanyang misis eh. Sige, Congressman Yeda Marie Romualdez. Oh. Sumunod. Itong sino ho? Si Saldico. Oh, yung partner in crime ni dating House Speaker Martin Romualdez. Binabasa ho natin, meron na ho tayong 30 minuto ang nakalipas. Meron pang 29 minutes and 30 seconds. Okay. Nasaan na ba tayo? Si Saldico, si Ombudsman Boying Rimulya at si DILG Secretary John Vic Rimulya. Oy! Sige. Hindi ho ako may sabi ho nito. Ang may sabi ho nito, yung 18 marino, yun ho ang iyong kumprontahin, hindi ako. Binabasa ko lang. Si Claire Castro, si Claire Castro ng PCO. Si Senadora Riza Hontiveros. Si dating SP Tito Soto. Senador Ping Lacson. Si Rafi Tolpo. Si Jerbil Luistro. Si Jason JJ Suarez. Si Don Gonzales, si Rogie Gutierrez, Zia Alonto Adjung, si Paulo Ortega, Antonio Trillanes, Anak Bayan Representative Percy Sindanya, Kabataan Representative Arinico, Actiches Representative Antonio Tino, sino ba ito? Si Sara Ilago ng Gabriela. Si Janet Garin, Stephen Jan Paduano, matapang ito sa kongreso ngayon wala na. Tumahimik na nakatanggap na rin. Si Johnny Pimentel, Joel Chua, Alfred Garbin Jr., Roland Valeriano, Lordan Suan, Romeo, wala na ito si kay Kuyang Romeo ako. Jefferson Kunghum, si General Romeo Browner Jr. Isang AFP kasama ka pala dito, sir. Paano na yung mga subordinate mo pag gano'n sa bagay? Si President Marcos, yung commander-in-chief mo, meron ikaw pa kayang wala. Nicolas Torre. Yun ang yun talagang mambabaraso kayo kay FPRRD Larry Gadon. Ito na disbar. Si Arlen Brosas, Raul Manuel, Anton Lagdameo, Manuel Bunuan, Gibo Chuduro, Ace Barbers, Dan Fernandez, Benny Abante, Edwin Garjula, Jude Asidre, si Rafi Tulpo, si Terry Ridon. Ito ho. Ito, ang sabi dito, ito ho ang listahan ni dating Representative Saldico na inirelease po ho yung mga lista nito, yung top 51 government officials involved in trillion peso flood controversy o scam na binabantayan ngayon ng taong bayan. Ang mga sumusunod na mga mambabatas na ito, sapagkat ito ngayon ang karamihan sa kanila tudo tangge kahit na meron na hong resibo. Kaya sa korte dito magkakaalaman. Kayo putak ng putak. Binanggit ko na din Sige, pumutak kayo. Ulit-ulitin ko hindi naman akin na rin. Sige. Ayun kahapon nagmisto lang ano daw? Impyerno.
Gusto lang impyerno na. O yung Senado. Bakit? Nawalan ho sila ng aircon nawalan sila ng aircon. Sabi ho ni Senador Rapi Tulfo, parang impyerno dito, walang aircon. Ilan lang naman kayo, magkano ginagastos ng kuryente ho dyan? Wala, ilan lang naman, 11 kayo nandyan sa loob ng plenaryo, gagastos kayo ng aircon sa laki-laki ho niyang kinakain na kuryente. Kaya siguro kayo pinatayan. Nagtipid sa kuryente, mga kababayan ko. Dapat lang, sapagkat yung binabayad sa kuryente yan, galing ho yan sa buwis ho namin. Galing ho sa buwis ng mamamayan. Yung pinambabayad ho niyo dyan sa gastos ho dyan sa kuryente. Ano ho? Hindi ho ba? Bukod ho kasi sa usaping political, mga kababayan ko, ay naging sentro ho sa usapan ng mga marites o yung sobrang init ho. Diyan ho sa sinasabi ho ni Senador Rapi Tulfo na para bang yung pinatay ho yung air conditioning system nila sapagkat parang gusto nilang ikinokondisyon ho kayo. Kinokondisyon na ang inyong mga katawan sa impyerno. Para bang ibig sabihin na kaya kayo pinapatayan ng aircon yan para uminit ng uminit, para makondisyon ang inyong mga katawan para dyan ho. Pagdating sa impyerno, kondisyon na kayo. Nakakatawa naman. Bakit pa naman ninyong sinasabing para kayong nasa impyerno sa init? Kaya yung tanong lang po ito. Magbasa ho kayo ng mga post ho dyan sa social media. Subukan nyo magbasa kayo, hindi na kayo nagbabasa. Dahil kapag kayo nagbabasa, tiyak na masasaktan kayo para bang kinokondisyon na di umano kayo para ho dyan sa impyerno. Yun ang tanong, kung merong impyerno, meron hong nagsasabi na hindi pa ho existido yung impyerno. Parating pa lang ho yan. Pagdating ho yung tinatawag na paghuhukom. Hukuman yung sanlibutang ito. Dyan ho, magkakaroon ng impyerno. Sa ngayon, wala pa ho, kaya siguro kinokondisyon na ang inyong mga wangkata. Ay, nako. Ay, sus. Okay. Hindi ho nakakatawa. Hindi ho nakakatawa yung isyong ito. Hindi ho. Hindi ho talaga nakakatawa. Nakakainis. Nakakabwisit. Ikaw ba naman patayan ka ng talaga namang pagpapawisan, nagreklamo na nga yung mga staff Ano ho kasi, bakit ho ang sabi bakit ho lumiban ho yung yung majority sumama ho doon sa Campo Crame. Nag-escort din kasama sa nag-inescortan ho nila si Senador Jingo Estrada. Nalungkot nga ho yung kanyang kapatid si JB. Sapagkat siyempre blood is thicker than water. Bagaman sila magkaiba sila ng stand, magkapatid pa rin ho yan. Kaya ho siya nasasaktan. Pero wala ho siya magagawa. Dahil sa yun ho ay batas. Pero yung batas na butas-butas. Lalo na nagbanta pa nga ho si OMB. Sinong OMB? Ombudsman Boying. Matapos ka mahuli na itong si Jinggoy. Meron pa 10 daw ho yun. 10 daw ho sa mga senador ang kakasuhan ng ombudsman. May kumpas ito ng Malacanang. Kaya nga ho nagpupumilit ho yan dyan na makapunta ho dyan. Dati sa DOJ yan pero hindi ho siya sa DOJ. Doon ako sa ombudsman dahil
Akong kakastigo lahat yan ang mga kalaban ng administrasyon. O bahala dyan. May 10 pa raw. Ayun hong Ben Dalo. Kaya bagay na bagay ho dyan si OMB. Change the law. Yun hong restitution. Kapag nanakawan kayo ng cellphone, nag-report kayo sa pulis. Tapos, tumawag sa inyo ang pulis, nahuli na namin yung nagnakaw ng cellphone mo. Sige sir, punta kami dyan sa police station. Pagdating sa police station, sir, nasaan na yung cellphone ko? Eto cellphone ko. Cellphone mo ito. Akin na sir. Bakit? Uwi na ako. Uwi na ako. Di ka magsasamin din na. Nasa akin yung cellphone ko Ganun na ho yung restitution. Ibalik mo yung ninakaw. Pero yun bang ninakaw ng mga kawatan? Sarili ba nilang pera yon para i-restitute mo? Ay, hindi yun sarili. Ninakaw ho nila yon. Tapos suuli mo, tapos papasok sa restitute. Baka si restituto. Ewan ko anong logic meron. Ano yan? Change the law? Biniro mo na nakawa ka ng cellphone? Nireport mo sa pulis. Nahuli ng pulis yung nagnakaw ng cellphone mo. Pagkatapos sabi ng may-ari ng cellphone, sir, akin na yung cellphone ko. Ito na cellphone mo. Anong gagawin mo? Uwi na ako. Nasa akin na cellphone ko sarili niya yung cellphone niya. Itutulad mo dito sa mga ninakaw, yung mga kawatan na hindi naman kanila hindi nila pag-aari yung ninakaw. Bihira na mo. Anong close? Sir Buying, parang ayaw, hindi ako sang-ayon sa iyo. Kahit anong sabihin mo. Ang totoo nga diyan, mga kaibigan. Ang inaasinta ho kasi ng mga minority na kakampi ho ng admin, ayun hong leadership ng Blue Ribbon, yung leadership ng Senado para ay hindi na ho mabubuksan ang Blue Ribbon Committee. Hindi natin mauubos tong ating topic, no? Ay, okay. Bakit ho? Ano ho ba talaga ang tunay na layunin? Kailangan ho talagang maagaw natin yung leadership sa Senado at para iligaw naman natin yung ibao natin sa hukay yung Blue Ribbon na yan. Ano ang layunin? Ito ika nga, para tayo ay maging malaya. Malaya na tayo sa kaso. Para tayo ay makatakas doon sa krimen nating ginawa. Ang galing. Hindi na ako magpapatugtog ng ang galing-galing nyo. Mga kurap. Hindi na. Kulang yung oras ko Para kayo ay makatakas doon sa krimen na inyong ginawa, yung pagnanakaw ninyo sa kaban ng bayan. Ang galing. Di ba? Eto. Ano ho ba talaga napapaisip ako ano ba talaga ang motibo ho ninyo? Kaigigi na ho, meron na. Gumagana na nga ho naka-schedule na nga ho yung Blue Ribbon. Naka-schedule na nga ho yan Eto, umuugong talaga yan umuugong. Ano ho ba talaga ang motibo ng minority ho dito? Yun ho ang inyong galawan ho dito. Ay, unang-una, number 1, sapagkat binanggit ko na sa unahan, aagawin natin ang lideratos sa Senado. Libre na tayo sa kaso. Libre na tayo sa krimen. Ang ating mga ninakaw, paldo-paldo na tayo. Nandyan si boss. Andyan si DOJ. Andyan si OMB, si Ombudsman. Andyan si DILG. Ano pa?
Kompletos, Ricados na tayo. Oh, pinipili lang ho yung ano eh. Oh, sinong gusto niyong kasuhan natin? Pag sinabi, si Trillanes, huwag niyang kasuhan yan. Negosyador natin yan. Mahusay na mag-negotiate yan. Kaya nga nabayaran natin yung ICC. Para nga mapatalsik natin yan si Digong eh. Para maipakulong natin yan si Digong eh. Pati mga ebidensya, akong bahala dyan. Pag sinabi ni Trillanes, sige, akin ang pera. Gastos natin. Etong ilang milyon yun. Di ba? Hanggang ngayon daw, nangangala pa ng ebidensya. Yung ICC. Para ikulapol doon kay dating president pero sabi wala ho tayong pakialam diyan sa hindi ho natin kinikilala yung jurisdiction ng ICC, sabi pa ng amo ninyo. Hindi ho. Wala kami diyan. Hindi kami sumasang-ayon diyan. Wala silang jurisdiction dito sa atin. Pagkatapos bayaran mo na ito doon. Trililing ka na. Andito na pambihira. Andito ng pera ang kwarta. Ano ka ba? Boss, magkano ba akin yan? It's done deal. Sabi ni OMB. Done deal na yan. Done deal na yan. Wala nang kalusot yan. Palipad na yan. Paliparin yan. Susunod natin si Bato. Si Bato. Matigas ang paninindigan si Bato. Kaya nga tinatawag na Bato eh. Ayaw niyang kilalanin yung jurisdiction ng ICC, yung warrant na yan. Ayaw niya. Makipagpatayan yan. Pero sa pagkaya nang nag-issue kayo ng warrant nang galing sa Philippine Court, susunod ho yan. Susunod yan si Bato. Pero pagka ididil nyo yung kaya nyo didisarman, sandaang armas yan si Bato, pamimigay yun sa mga alalay niya doon sa Mindanao, doon sa bundok. Paliparan nyo yung drone, mag-drone na ho kayo, gumamit na kayo ng drone para hanapin yan si Senador Bato. Marami yung kalyado yan sa Mindanao. At alam nyo ang terrain sa Mindanao. Nakipagbakbakan yan sa Mindanao, alam niya ang terrain. Kayo, hanggang lang kayo. Hindi naman kayo pang warfare eh. Panlaban yan. Kayo hanggang dito lang kayo matapang sa syudad. Kaya nga ho, ayaw ho nilang, kaya gusto nga ho nilang agawin yan eh. Ang Blue Ribbon sapagkat takot. Saan? Saan sila natatakot? Takot sila sa flood control iskandal na mabuksan. Okay Nagkakabistuhan na ho tayo. Binanggit ko na ho yung 51 na sinabi ng mga marino. Sapagkat dito sa June 4, alas 10. Alas 10 ng umaga, tandaan. June 4. Nasaan pa yung ating mga dito? Eto. Sa June 4. Eto ho. Ayon ho kasi kay dating Blue Ribbon Committee Chairman Senador Panfilo Lacson, Sir, ito ay kinukot ko lamang, babasahin ko lang. Ikaw mismo may sabi nito. Hindi ho ito sinabi ni kung sino-sino hong dyan na nasa kuweba. O kaya kung ano-ano pa man. Ikaw may sabi nito na hindi umano maayos ang sitwasyon ng Senado matapos mapatalsik itong kaibigan mong si dating Senate President Tito Soto. Dubulan nyo naman kami. Diyan nga ho nagsimula eh. Diyan nga ka nagkawindang-windang yung Senado nang dahil sa inyo. Dahil nga gusto ninyong pagtakpan yung malawakang nakawan sa kabanang bayan. Kaya wala na ho sa ayos ang Senado. Hindi ba totoo? Nagkakaroon na kayo ng personalan. Sapagkat meron kayong gustong iwasan, ang gusto ng isa ito talaga na bakit yun saan ka napupunta? Napunta ka pa sa mga dagat. Yung mga mapa ng mga dagat. Napunta lang kayo dyan.
Samantalang yung trilyon ang nawawala hindi nyo mapag-usapan. Ano ho? Ginagawa nyo kami mga bubo. Oh, kami mga mamamayang Pilipino, kung 2 beses na lang kumakain yan ng pagkain yung mga mahihirap na ninakawan ninyo, ha? Tapos bubudulin nyo pa kami. Oh. Eto, dahil sa gusto nga ho ninyo mapagtakpan yung malawakang nakawan iyan, gusto niyo namang agaw na muli. Kaya ano ho ang ginagawa? Ano sabi ni Senador Jinggoy? Ha? Hindi lang makaisang beses, maraming beses na siya nga ay kinakausap na bumaliktad para lumipat ho dyan sa minority para mabawi ninyo yung leadership ng Senado. Pero nanaig yung kanyang paninindigan, yung kanyang prinsipyo. Etong si Jinggoy, mayroong prinsipyo, mayroong sariling paninindigan. Pero yung mga taong mga tiwali, wala hong ang prinsipyo niya ay makapili. Pinipili ho. Yan ho, kung saan lang pakinabang, kung saan yung asukal, nandun ho yan. Andyan ho, aali-aligi dyan, pagkatapos didikwat na, bigla na lang didikwat yung mga yan. Ganyan ho ugali. Ipagkakailan nyo pa ba yan? Meron pa ho, 10 daw ho yan eh. Ang ano ba sabi, pag hindi kita nakuha sa usapan, doon tayo sa ombudsman. Hindi ho ba? Isa na, nasampulan nyo na. Nasampulan niya, 2 nang ibig sabihin. Meron ng 2. Kasi 13. Igualis na, kumbaga sa Cebuano, igualis ng numero natin dong, naunsa man. Igualis na, 11-11 ba? 11-11 na ba? Kay taga Mindanao. Senador Pimentel at Senador Big Subire, taga Bukidnon. Diyan ho ako nag-graduate ng elementary at saka high school sa Bukidnon. Naunsa man ang paagiha, may tarong? Pagtarong mo diha, taga Mindanao. Kay daghan dere sa Manila nga mabuang-buang niya, mag-apil-apil ng binuang. Naunsa man mo? Asa naman inyong dignidad diha, mga taga Mindanaoan? Sus, Ginoo. Ay, ambot sa lubot. Di ba? Hindi ba totoo? Di ba tinuod doon? Ang talagang motibo, aagawin. Ngek. Sino kaya ang may prinsipyo? Ang minority o yung majority? Etong mga minority nga, itong mga grupo ng mga tuso bakit ko sinasabing tuso iinganyohin nyo yun ng, sige. Sige, lumipat ka na dito. Lahat yan, plunder, graft and corruption. Ito na naman, pati yung ating umi-isla ng dila ko plunder ba yan? Kaso mo? O kaya graft and corruption? Murder ba yan? Non-bailable ho yan. Kulong yan, hindi ka pwede magpiyansa. Kaya lumipat ka na dito sa amin para makuha namin leadership din sa Senado. Baka ikaw bigyan pa namin ng committee. May pabuya ka pa. Ganyan ho si Satanas. Si Satanas ho, ganyan ho hindi ko sinasabing mga Satanas ho kayo. Ganyan ho ang ginawa ni Satanas sa ating Panginoong Kristo. Doon ho, sa bundok. Ang sabi ni Satanas, bibigay ko sa lahat, bibigay ko lahat yang nakikita mo. Basta't sumamba ka lang sa akin, lumuhod ka. Lahat ng kayamanan, iyo na yan. Bibigay ko sa iyo. Ganyan ho si Satanas Ganon din yung ahas ng tinokso si Eva. Yung ahas, doon ho sa Garden of Eden. Sabi ho ng wag na ho kami kakain diyan kasi pinagbabawal ho yan. Sabi niya, kinumbinsi ng ahas. Hindi ko sinasabing kayo yung mga ahas ho. Kinumbinsi. Nakumbinsi naman yung babae, yung asawa ni Adan. Nakumbinsi. Eto, mabuti na lang itong si Jinggoy, hindi nakumbinsi.
ng ahas. Ng ahas. Hindi ako nakumbinsi. Si Senador Jinggoy. Hindi katulad nung si Eva na kumbinsi ng ahas. At maging ating Panginoong Kristo, hindi rin ho nakumbinsi ni Satanas. Ayun ho, ito may tunay na prinsipyo, may tunay na paninindigan. Itong si Senador Jinggoy. Iwan ko lang kung merong lilipat. Kung merong lilipat na mga miyembro ng majority na lilipat sa minority para lang maagaw yung leadership dyan ho sa Senado, ito ho, sinasabi ko sa inyo, yung pangyayari sa Panginoong Kristo na tinukso, inofiran ho, may offer, lahat yan ng mga kaso, wala yan, bahala dyan, meron ka pang may committee ka, talaga, lahat, bibigay namin sa inyo, lumipat ka lang, sapagkat napakarami hong makukulong dyan kung sakasakali, 51 maletagang, wala pa ho, hindi pa ho lahat yun, yung pa mga Yusek, yun ho pang mga yun pa mga, yung mga kontraktor, wala pa ho yung mga yung mga cabinet member. Ang dami ho nun, ang dami. Kaya lumipat ka na, talagang babarasuhin ko kayo, ang ko lang, pag lumipat itong si Escudero, sino pa? Joel Villanueva, ang magkapatid na Villar, Senadora Loren, si Amy Marcos, hindi nila kaya yan. Malabo nilang mahikayat yan. Ito ang magiging kahalintulad ng ahas at ni Satanas. Tandaan ho yan ninyo, tandaan ho yung sinabi ko sa inyo. Magiging katulad kayo ni Satanas at ng ahas. Bakit naman kaming magiging katulad ni Satanas? Para sa kabutihan naman ng bayan itong aming ginagawa. Sa kabutihan ng bayan. Yung bang ginawa ng ano bang rason nung ahas? Hindi ho, magiging Diyos din kayo. Hindi ho ba rason din yun? Napakagandang rason. Para sa kanila, mamumulatan niya kayo. At para din kayo magiging Diyos. Hindi ho ba? Ito, yung kay Panginoong Kristo, ano sabi? Ibibigay ko lahat sa iyo yan, lahat ng kayaman, lahat na nakikita ko, bibigay ko sa iyo lahat yan. Hindi ba maganda ho yung rason? Hindi ho ba ganyan din ang rason ninyo? Lahat, yung kaso ho ninyo, kapalit, wala ka ng kaso. Hindi ho ba ganyan? Ganyan ho ang pamamaraan. Sabihin nyo lang sa akin na sinungaling, meron na lang ako 3 minuto, alak ng baka. Hindi ko pa natatapos sa eto ho. May bibigyan na lang ho natin. Yun ho bang trilyong pisong pagnanakaw? Hindi ho ba yan krimen? Yun ho ba ang prinsipyo ho ninyo? Yung trilyon ang ninakaw, hindi ho ba yung krimen? Hindi ho cellphone yung ninakaw. Trilyon peso ang ninakaw. Yung mga magnanakaw, nakakurbata, nakabarong. Sabi ni Senador Rodante Barcoleta. Tapos ipagtatanggol ninyo, ipagtatanggol ninyo ho yung mga gang na yang maleta gang. Sige nga. Napakainam talaga sabay ito lang pang huli. Doon na ho tayo sa mensahe natin sa taong bayan. Mensahe na, sapagkat meron na akong 2 minutong natitira. Ang mensahe po natin sa taong bayan ay ito pong si Senador Lacson na gusto niyang patalsikin itong si SP Cayetano ay ito na ho ay solusyon. Pagka napatalsik nila si Senate President Alan Peter Cayetano, ito na ho solusyon para ho manumbalik yung dignidad ng Senado. Kalukuhan, kagaguhan. Ano yung pinagsasabi niya? Dapat daw ay
ito ho ay matapos nga hong mag-voluntary arrest itong si Jingo Estrada. At ngayon nga ho ay itong si Senador Baton ay nagtatago. Dahil sa nga ho sa kagagawan ho ng administrasyong ito. Ito pa, nagbabala pa itong si Buying, 10 ang magiging posibleng sasampahan ng kaso. Ingungod-ngud talaga ang minority kasalukuyang liderato ng Senado para makuha yung leadership. Ito ang sapagkat itong mga nagsusulong nito gusto mang agaw, bayad na ho ang kanilang prinsipyo. Nabayaran na ho yan. Binayad na may bayad na ho yan. Kaya ganun ho sila kasidhi ang para mabawi yung liderato sapagkat pag hindi nila nabawi, hindi sila malilibre doon sa kasong korupsyon. Malilibre na yung kanilang kasong krimen. Well, mga kaibigan, at maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagkikisa ho. At sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Palawan, sa buong universe, bukas na muli ho at antabayanan ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito ho sa Bigwas News Philippines. Sa ngalan ng ating mga nakasama sa ating palatuntunan, sina Tech Aaron, Tech Leo, sa ating news director Ma'am Rose Dingding, sa ating station manager Ronnie Dave Abili, station general manager Ma'am Naomi Cascara, ang program director Sir Jeff Balahonda, mga kaibigan. At wala muna tayong pagbati. Yours truly, mga kaibigan ko, Don Robert Ramiro ho, ang inyong nakadaupang palang. Mas lalakasan po pa tong sigaw ko.